Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng naaabot ng podcast o video na ito. Ngayon po ay Miyerkules, June 17, 2020. Nais ko pong magtalakay ng isang mahalagang issue na may kinalaman sa nangyari nitong nakaraang Lunes nitong June 15, 2020, kung saan hinatulan ni Judge Reynelda Estacio Montes ng Manila Regional Trial Court Branch 46 si Rappler Editor-in-Chief at CEO Maria Ressa at kanyang writer na si Ray Santos Jr. na guilty sa paglabag sa Republic Act 10175 sa kasong cyber libel na isinampa ni Ginoong Wilfredo King, isang Filipino-Chinese businessman simula pa nitong 2017. Mauugat ang kaso noong isinulat ni Ray Santos Jr. ang artikulo sa Rappler Online News noong Mayo 2012 sa kasagsagan ng impeachment trial laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Masasabi natin na batay sa pagnanais ng mga puwersa o mga tao na naglalayong ma-impeach o mapatalsik si dating Chief Justice Renato Corona bilang Chief Justice ng panahon na yun, ay sinira nila ang reputasyon at kredibilidad ng punong maestrado na nauwi nga sa desisyon ng impeachment trial ng panahon na yon sa pagpapatalsik sa pesto kay namayapang dating Chief Justice Renato Corona. Ayon doon sa artikulo na isinulat ni Ray Santos Jr., si Chief Justice Renato Corona umano ay may kaugnayan sa isang di mapagkakatiwalaang nilalang na si Ginoong Wilfredo King, na ayon sa artikulo ay isa umanong human trafficker, isang drug lord, at isang murderer o mamamatay tao na sangkot sa pagkapatay sa isang dating councilor ng Maynila. Ayon pa rin sa nasabing artikulo, si Ginoong Wilfredo King ay nasa ilalim umano ng surveillance o minamatyagan ng National Security Council noong panahon na yon. At ang artikulo na ito ay isinulat halaw umano sa mga intelligence report na nakalap ni Ginoong Ray Santos Jr. at ng kanyang kasama sa pagsulat ng artikulo na ito noong panahon na yon. Ito ay sinulat para sa layunin na sirain ang kredibilidad ng dating Chief Justice na noong panahon na yon ay nahaharap sa matinding intriga at sa pagnanais nila na ma-impeach ito mula sa pagiging Chief Justice ng Korte Suprema. Dahil sa mapanirang artikulo na pinaninindigan ng Rappler hanggang sa kasalukuyan, sa kabila ng kawalan ng pruweba o malinaw na ebidensya sa kanilang mga alegasyon na naisulat sa artikulong yun, ay nagpasya itong si Mr. Wilfredo King noong 2017 na magsampa na nga ng kasong libelo laban sa kanila. Ito umano ay dahil sa hanggang sa kasalukuyan ay yung kanilang online article tungkol dito ay nananatili pa rin sa kanilang online o sa website nila. Subalit noong nagsampa ng kaso si Mr. Wilfredo King, kung saan humingi siya ng tulong sa NBI, ay karakarakang dinismiss, binaliwala o
isinaisantabi ng NBI ang kaso. Dahil umano ayon sa NBI, ang kasong libelo na nasa ilalim ng Article 355 ng Revised Penal Code ng Pilipinas na masasabing paninirang puri ay maaari lamang isampa ng isang individual kung ang artikulo na isinulat na mapanira laban sa kanya ay hindi lalampas ng 1 taon matapos ang panahon na maisulat ito. Iyon ang sinasabi ng Article 355 ng Revised Penal Code. Maalala natin na ang artikulo ay isinulat noong Mayo 2012 at inedit noong 2014 dahil sa typographical error na nakita ng mga sumulat nito doon sa kanilang artikulo. So, muli isinulat siya noong 2012 pero inedit noong 2014 pero nananatiling nakapublish bilang isang online article sa website sa online news ng Rappler. At hanggang ngayon ay nananatiling nakapublish online. Sa makatuwid, batay sa artikulo 355 ng Revised Penal Code, lumipas na ang 3 taon mula nang ito ay mailathala bago nagsampa ng kaso si Mr. Wilfredo Keng noong 2017. At sa batayang ito, minarapat ng NBI na i-dismiss yung kaso dahil nga sa pasok na at lumampas na sa 1 taon yung palugit na ibinibigay ng batas batay sa Article 355 ng Revised Penal Code. Nung ginawa ito ng NBI ay namagitan naman ang DOJ sa kaso. Yung DOJ ay nasa ilalim ng pamumuno ni dating Secretary Vitaliano Aguirre noong panahon na yon. Namagitan ang DOJ sa ginawang dismissal ng NBI at sinabi nito na hindi lang ang Article 355 ng Revised Penal Code ang nakakasakop doon sa kasong libelo na isinampa ni Mr. Wilfredo Keng laban kay Maria Ressa at sa writer nito na si Reyes, no? Si Mr. Reyes. Dahil ayon sa opinion o ayon sa desisyon ng DOJ, ang kaso ay hindi nakasulat lamang sa mga dyaryo. Dahil ang Article 355 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa kasong libelo ay nakafocus lamang sa mga kaso kung saan ang artikulo ay nakasulat sa dyaryo. Subalit ito ay espesyal na kaso kasi sa dahilang hindi naman lang ito sa dyaryo nakasulat kundi sa isang online website sa artikulong nakapublish online. Sa makatuwid, ayon sa DOJ, hindi lang ang Revised Penal Code ang nakakasaklaw dito kundi ang mas bagong batas na tinatawag na Republic Act 10175 o ang kilalang Cybercrime Prevention Act na ginawang batas noong 2012. At dahil nga ito ay isang kaso ng cyber libel at hindi simpleng libel lamang, sa makatuwid, ito ay pasok sa RA o Republic Act 10175. Ngayon, dahil na rin sa kalakaran ng kaso na isang online libel o cyber libel, binanggit ng DOJ na hindi lang yung Republic Act 10175
o Cybercrime Prevention Act na naging batas ng 2012, kundi yung isa pang batas, yung Republic Act 3326 na tumutukoy naman sa mga special crime. At dahil ang isinampang kaso ni Mr. Wilfredo King ay isang special crime ayon sa pananaw ng DOJ dahil ito ay cyber libel, sa makatuwid, pasok yung mga probisyon na nasa ilalim ng RA 10175 at RA 3326. Ngayon, ayon na rin sa RA 3326, ang mga special crime tulad ng cyber libel ay may epektibidad ng 12 taon, hindi lang ng 1 taon. Sa madaling sabi at sa makatuwid, maaring magsampa ng kasong cyber libel ang taong naagrabyado ng isang iskandaloso, malisyoso, mapanirang artikulo na nakapublish online kahit pa sa loob ng 12 taon mula nang ang artikulo ay naipublish online. At ito nga ang naging dahilan sa desisyon ng DOJ na ituloy ang kaso na isinampa ni Ginoong Wilfredo King laban kay Maria Ressa at sa writer nito na si Mr. Ray Santos Jr. Dahil dito ay winasto na nga ng DOJ ang maling pag-intindi ng NBI at itinuloy ang kaso ng cyber libel at ang mga merito nito o merito ng kaso laban kay Maria Ressa na executive editor ng Rappler o chief editor at kay Ray Santos Jr. na nagsulat ng artikulo mula noong 2017. Sa madaling sabi, yung desisyon ng NBI na i-dismiss ang kaso sa pag-aakalang ito ay nasa ilalim ng Revised Penal Code, partikular yung Artikulo 355, ay binago ng DOJ at hindi na i-dismiss kundi itinuloy ang kaso mula noong 2017. Ngayon, ayon doon sa mapanirang artikulo na sinulat noong 2012 ni Mr. Ray Santos Jr. at inedit noong 2014 dahil sa isang typographical error, ay inakusahan o sinasabi yung umano nito na si dating Chief Justice Renato Corona Jr. ay may kaugnayan kay Mr. Wilfredo King na inaakusahan nilang hindi mapagkakatiwala ang tao ayon sa article. Ito ay dahil sinabi ng artikulo na ito ang munong si Mr. Wilfredo King ay nagpahiram ng kanyang Chevrolet o yung kanyang SUV na Chevrolet, pinahiram at pinagamit niya kay Ginoong Renato Corona. So, ayon dun sa article, merong kaugnayan umano si dating Chief Justice Renato Corona dito sa hindi mapagkakatiwala ang tao na si Wilfredo King dahil umano sa pinahiram ni Mr. Wilfredo King ang kanyang Chevrolet na SUV dito kay dating Chief Justice Renato Corona sa isang takdang panahon nung mga panahon na yon. At ayon na rin sa artikulo, ito daw si Mr. Wilfredo King ay hindi umano isang ordinaryong tao. Dahil sa pagnanais nila na sirain ang kredibilidad ni Chief Justice Renato Corona, iniuugnay nila ito kay Mr. Wilfredo King na hindi isang ordinaryong tao, kundi ayon pa rin sa kanilang artikulo ay isang human trafficker, isang drug lord, at isang mamatay tao na sangkot sa pagkakapatay ng isang dating konsehal ng Maynila.
At sinasabi nila na ito ngang si Mr. Wilfredo King, ayon sa article, ay nasa ilalim ng watch list at under surveillance umano ng National Security Council. Sa kabila ng certification na inilabas ng NBI at ng PDEA kay Mr. Wilfredo King na naglilinis sa kanyang pangalan, na ipinasa naman niya umano sa Rappler. Ito na yung panahon na nagnanais si Mr. Wilfredo King na baguhin, ibahin o tanggalin ng Rappler yung kanilang kwento, yung kanilang artikulo na nakapublish online. Sa pagnanais niya na tanggalin ito ng Rappler at linisin ng kanyang pangalan, ang ginawa ni Mr. Wilfredo King ay dumulog siya sa NBI at sa PDEA, sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung saan humingi siya ng paglilinaw ng sertifikasyon kung siya ba ay nasa kanilang listahan o kung siya ba ay may mga pending na kaso ng mga kasong isinasampa sa kanya ayon sa artikulo. Pero sa panahon ito ay naglabas naman daw ng certificate ang PDEA at ang NBI na naglilinis sa pangalan ni Ginoong Wilfredo King at nagsasabi na wala naman siyang derogatory record sa kanilang records at sinasabi nila na malinis ang kanyang pangalan batay sa certification na kanilang binigay kay Mr. Wilfredo King, na siya namang binigay ni Mr. Wilfredo King sa Rappler para sa pagnanais nito na linisin ng Rappler ang kanyang pangalan. Subalit sa kabila ng mga certificate na ibinigay ng NBI at ng PDEA na naglilinis sa pangalan ni Mr. Wilfredo King, ay nanindigan pa rin ang Rappler sa artikulong isinulat nila noong 2012 na nananatiling naka-publish sa kanilang online website. So, sa ganitong pagkakataon ay nagpatuloy ang kaso na isinampa ni Mr. Wilfredo King na cyber libel laban sa Rappler dahil sa paninindigan nito na ituloy yung kanilang artikulo at huwag itong baguhin o huwag itong tanggalin sa kabila ng mga ginawa ni Mr. Wilfredo King sa paglilinis ng kanyang pangalan at reputasyon. At mula noong 2017 nga, makalipas ang 2 taon mahigit o 3 taon, ay nagdesisyon na nga si Judge Reynelda Estacio Montes ng Manila Regional Trial Court Branch 46 na nagdesisyon siya ng guilty laban kay Maria Ressa at sa writer nito na si Ray Santos Jr. at nagpataw sa kanila ng pagkakakulong ng mahigit 6 na taon at 1 araw at pagbabayad ng danyos sa panig ni Mr. Wilfredo King. Ayon kay Judge Reynelda Montes, sa hinaba ng panahon ng pagdinig ng kaso ay hindi man lamang nakapagpakita ang Rappler ng anumang ebidensya o anumang pruweba para suportahan o patunayan ang katotohanan ng artikulong isinulat nila online laban kay Mr. King. At nanindigan sila na kung ano yung sinulat nila ay iyon yun sa kabila nga ng kawalan ng pruweba o batayan sa artikulong ito. Ang depensa umano ng Rappler ay ayon na rin sa kanilang paninindigan na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Ito nga ay pinaninindigan ni Maria Ressa. Ang pagsasampa umano ng mga kaso, halos 11 kaso laban sa kanya, ay ginawa ng pamahalaan para sikilin ang press freedom o ang malayang pamamahayag ayon sa kanya. Dahil umano sa
kanyang pagiging kritiko ni Pangulong Duterte. So, batay sa kanya, hindi yung mga merito ng kaso ang dapat tingnan, kundi ano yung motibasyon sa kabila ng mga kasong yun. At para sa kanya, ang motibasyon nga ay para umano sikilin ang malayang pamamahayag. At para sa kanya, irrelevant o walang halaga na kung depensahan man niya o hindi ang kanyang sarili ayon sa mga merito ng kaso, dahil umpisa pa lang pinaninindigan niya na ito ay isang uri ng pagsikil sa kanyang malayang pamamahayag. So maalala natin na meron ngang 11 iba't ibang uri ng kaso ang isinampa laban kay Maria Ressa, mula sa tax evasion hanggang sa dayong pagmamay-ari ng Rappler at kung ano-ano pa, no? At binabanggit ni Maria Ressa na ito ay mga serye ng kaso para siya ay takutin, supilin at pigilan na maging kritiko o tuligsain ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, dahil sa panindigang ito ni Maria Ressa, mas ninais niya na gamitin ang media para magpropaganda sa halip na pagtuunan ng kanyang depensa o kung paano niya didepensahan ang kanyang sarili sa mga merito ng kasong isinampa laban sa kanya ni Mr. Wilfredo King sa korte. Ang ginawa niya ay ginamit ang media para magpropaganda at isulong kung ano man ang pinaniniwalaan at pinaninindigan niya umpisa pa lang ng mga kaso. At dahil nga dyan, ang naging desisyon nga ni Judge Raynelda Montes ay maging guilty nga ito kasi hindi siya nakakita ng mga pruweba o kaparaanan na sana ay ipinakita ng Rappler na nagsusuporta sa kanilang mapanirang artikulo laban sa kay Mr. King. At doon nga sa panahon ng pagdinig, itong Lunes nga ay lumabas ang kanyang desisyon, no? Desisyon ni Judge Montes na ayon sa kanya ay guilty nga itong Rappler sa kaso ng cyber libel laban kay Mr. Wilfredo King. So, ang nakakalungkot dito ay lumabas na nga yung decision at nakita natin yung sinasabi natin sa English na justice is served. Pero dahil ginagamit ni Maria Ressa yung press freedom bilang panangga sa irresponsable at makaisang panig na pamamahayag na hindi naman kumikilala sa pag-iral ng mga batas, ay sige pa rin siya. Sa madaling sabi, nananatili pa rin yung kanyang paninindigan na walang iba, ang itong desisyon laban sa kanya ay walang iba kundi paninikil pa rin sa press freedom. At ito nga yung mga lumalabas sa international media, sa Washington Post, sa New York Times, sa Al Jazeera, sa BBC at iba pa na tumutuligsa din sa pamahalaan ng Pangulong Duterte. At sinasabi nila, naniniwala sila sa mga binabanggit ni Maria Ressa na ito ay ginagawa ng pamahalaan ni Pangulong Duterte para sikilin ang freedom of the press. At yung kanilang malisyosong paninindigan ay ikinakabit nila doon itong nangyayari ngayon na pagdinig sa ABS-CBN na patunay umano na sinisikil ng gobyerno ang press freedom dahil sa ginawa ng NTC na pagsasara sa ABS-CBN dahil sa pagwawakas ng franchise nito. Sa halip na kilalanin ang pag-iral ng nasusulat ng mga batas, ang ginagawa nila ay palaganapin at kilalanin yung mga motibasyon ng mga tao na naglalabas ng iba't ibang pananaw ng kanilang mga paninindigang pampolitika na hindi nakakatulong
sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino at sa mga programa ng gobyerno. So nakakalungkot nga dahil patuloy pa rin ginagamit yung konsepto ng press freedom sa kabila ng irresponsable pamamahayag. Parang ginagamit niya yung Article 3, Section 4 ng Constitution natin na sinasabing hindi maaaring sikilin ng press freedom o sinasabing ito umano ang pinakamataas na antas ng karapatan na maaaring tanggapin ng isang buhay ng isang individual, partikular yung mga mamahayag sa ating lipunan na ginagarantiya ng konstitusyon. Ito na nga yung Article 3, Section 4. Subalit hindi absoluto yun. Dahil may mga batas tulad ng ito na nga yung anti-cybercrime law at iba pang batas na nakabatay din sa Bill of Rights na sinasaad ng konstitusyon na karapatan din ng mga mamamayan na sila ay humingi ng redress, humingi ng arbitration, humingi ng opinion mula sa legal na batas para man lamang maibsan ang kanilang pagkaapi na naramdaman nila na ginagawa ng iba namang sektor sa ating lipunan. So, sa madaling sabi, hindi dapat makaisang panig. Ang nangyari kasi ay kapag tinignan natin na absoluto yung sinasabi ni Maria Ressa ng press freedom at sinasabi nila na hindi daw nagiging accountable yung mga nasa gobyerno at ang ginagawa ng gobyerno, partikular itong si Pangulong Duterte ay paninikil sa press freedom. Sinasabi nila na kung ang press ang naglalabas ng kung anumang artikulo, opinion sa anumang issue na may kinalaman sa buhay ng mga tao, ay wala umanong karapatan ng gobyerno na pigilin ito o sikilin sila. Pero hindi naman yun ang sinasabi ng Article 3, Section 4. Kasi may mga batas na nagbibigay din ng karapatan sa mga individual na nasasagasaan ng ibang tao na humingi ng tulong ng batas. Karapatan yun ng bawat mamamayan. Yung ginawa ni Mr. Wilfredo King na nagsampa siya ng kaso laban sa Rappler, karapatan na yun na malinis ang kanyang pangalan. Kung totoo man yung sinasabi sa artikulo ng Rappler na siya ay masamang tao, batay sa intelligence report na sinasabi nila, tungkulin ng Rappler at nung sumulat ng artikulo na yun na maglabas ng mga pruweba na sumusuporta, nagpapatunay ng kanilang aligasyon na kanilang sinulat. Yun yung sinasabi ni Judge Montes na hindi naman ginawa ng Rappler at wala silang pruwebang na-submit. Bagkus, ang sinasabi nila, absoluto yung kanilang kalayaan na magsulat ng mga bagay nito kahit pa nakakasira ng reputasyon, dignidad o pagkatao ng isang individual. Siguro walang problema kung halimbawa yung artikulo na sinulat ni Mr. Ray Santos laban kay Mr. Wilfredo King kung saan ay nakapagpakita sila ng mga pruweba, ng mga proof na totoo na masamang tao nga itong si Mr. King, human trafficker nga siya, involved siya sa illegal drugs, at involved siya sa pagkakapatay ng isang dating councilman ng Manila. Kung mapapatunayan ng Rappler yun, di sana pwede silang panigan ng batas. Kaso hindi nila napatunayan yun. At ang masaklap pa doon, sa panig ni Mr. Wilfredo King na sinira nila ang reputasyon sa kanilang artikulo na hindi naman nila tinatanggal. Sa panig ni Mr. King, nakahingi siya ng mga sertifiko sa NBI, nakahingi siya ng sertifiko sa PDEA na naglilinis sa kanyang pangalan at nagsasabi na wala naman siya doon sa listahan ng under surveillance na sinasabi ng artikulo. At ni kailanman walang kaso o anumang involvement na nakita nila ng mga ahensyang to ng
PDEA at ng NBI na si Mr. King ay sangkot, lalo na yung mga ibinibintang na nakasulat doon sa artikulo. So sa madaling sabi, kahit tayo mga mamamayan, pwede tayong mag-analisa makikita natin na totoo naman na patunayan ni Mr. King na mali yung paratang sa kanya ng Rappler. At itong Rappler naman, hindi nila napatunayan yung kanilang akusasyon laban kay Mr. King na kanilang sinulat. At ang masaklap, pinanindigan nila yung akusasyon na yun sa kabila nung wala silang makapakitang pruweba. At sa kabila ng nakapagpakita ng pruweba si Mr. King na nilinis ng NBI at ng PDEA yung kanyang pangalan. Hindi ba karapatan ng individual din ayon sa ligang batas na magsampa ng mga kaso laban sa mga taong sumira sa kanyang pangalan? Yan ang sinasabi ng Republic Act 10175 na siyang ginamit at nanaig sa kasong ito. Yun nga lang, malungkot kasi ito nga, nananatiling naninindigan si Miss Maria Ressa na ang nangyaring desisyon laban sa kanya ay hindi isyu ng pag-iral ng batas. Sa atin, sa panahon natin, maaring maniwala tayo na ito ay tagumpay ng batas, subalit sa panig ni Maria Ressa, naninindigan pa rin siya na ito ay isang political persecution. Doon nga sa kanyang press conference, nagpropaganda pa at sinasabi na sa mga media sa Pilipinas, sinasabi niya na wag daw umano silang matakot. O parang sinasabi niya na magpapatuloy siya. Ang sinasabi naman ng ating pamahalaan, ang sinasabi ng legal advisor ng gobyerno, si Attorney Sampanero, sabi niya, wala namang nagsasabi sa iyo na tumigil ka sa pagbatikos hanggang gusto mo. In fact, hanggang ngayon, nambabatikos pa rin naman siya at hindi naman siya napipigilan. Pero, sa kabila nun, ang batas ay batas. So, yun yung sinasabi natin, baluktot na pangatwiran nila na para sa kanila, absoluto yung freedom of the press na kahit na makasira sila ng pagkatao ng isang tao ay hindi sila pwedeng sitahin, pigilin ng gobyerno sa kanilang gawain. Sige, gawin nila ang gusto nilang gawin, pero wag din nilang pigilin yung mga tao na pwede magsampa ng kaso laban sa kanila na sinisiraan nila sa kanilang mga artikulo. Ang nakakalungkot pa nga ay maalala natin itong si Maria Ressa at si Miss Ellen Tordesillas ay ginawang fact checker ng Facebook ni Mark Zuckerberg. So, maalala natin na nung panahon na yon, nung panahon ng pagkakahalal kay Pangulong Duterte, masyadong naging mainit ang issue ng fake news. Pero dahil nakita ni Ginoong Mark Zuckerberg yung pangailangan ng Pilipinas na paunlarin yung ating internet, nakipagkasundo siya kay Pangulong Duterte na mag-i-invest sila sa terrestrial cable system dito sa atin sa Pilipinas. Ang maglalatag ng cable na kung saan pagkatapos itong investment na ito ay tataas na yung antas ng internet, yung internet speed at yung internet service sa Pilipinas. Subalit dahil si Pangulong Duterte ay tinutuligsa ni Maria Ressa ng panahon na yun. Tapos nagkaroon ng maraming kakampi si Maria Ressa sa foreign press. Ito nga, Washington Post, New York Times, yung mga liberal o sa panig nila ay mga Democrats na mga politiko sa Amerika na tumutuligsa o kumukontra kay Pangulong Duterte. Ang ginawa nila,
ah, nakialam sila doon sa kasunduan na ipinasok ni Ginoong Mark Zuckerberg kay Pangulong Duterte. So sa halip na matuloy yung investment na ipinangako ni Mark Zuckerberg dito sa Pilipinas, ay napuwersa siya, napilitan na itigil yung kanyang investment. Hindi natuloy. Kaya nga hanggang ngayon, may problema pa rin tayo sa ating internet service sa Pilipinas. Pero dapat yan, matapos yung 2016 ay nagsimula na yung investment ni Mark Zuckerberg at yung pagpapaganda ng internet service sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalatag ng mga terrestrial cable system dito sa atin. Pero dahil nga maraming mga Amerikano, mga Democrats na mga politiko na nagalit at tinuligsanga nila si Mark Zuckerberg sa kanyang kasunduan kay Pangulong Duterte, yun ang nangyari. Napilitan si Mark Zuckerberg na itigil yung kanyang investment. At hindi lamang yun. Dahil sa ingay na nililikha ni Maria Ressa na sinasabi niya yung Facebook umano ay naging daan para lumaganap yung mga fake news kung saan yung mga bayarang troll umano ni Pangulong Duterte ay naglipa na sa Facebook. Binabayaran daw umano, malaking pondo ang sangkot. Yun yung ayon sa kanilang mga pinalalaganap. Dahil umano doon ay nagamit ang Facebook at dahil doon sa mga propaganda ay nagwagi si Pangulong Duterte. Isang malaking ano bang matawag natin yan? Isang malaking kahungkagan yung kanilang pinalabas na nagamit umano ang Facebook sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte dahil ito raw yung platform na ginamit ng mga bayarang troll ni Pangulong Duterte na para palaganapin yung kanyang kampanya na nagpanalo sa kanya noong 2016. At dahil sa ganitong pinalalabas nila, yung mga kakampi nila sa Amerika, kung saan nandun yung base ng Facebook, dahil sa ganitong impormasyon na pinalaganap nila, pinilit ng mga American politicians, yung mga Democrats, si Mark Zuckerberg na magtalaga ng fact-checker. Fact-checker na ang trabaho ay tanggalin yung mga fake accounts umano, tanggalin yung mga trolls sa Facebook. At dahil sa pagnanais ng mga Democrats, ng mga politikong Amerikano, at ito'y sinimulan nga ni Maria Ressa, ang nangyari, napilitan pa rin si Mark Zuckerberg na italaga bilang fact-checker itong si Maria Ressa at Ellen Tordesillas ng Verifiles, fact-checker ng Facebook. So, ang kanilang trabaho ay para linisin umano yung Facebook at para pigilan ang paglaganap ng fake news ayon sa kanila. Pero kung titingnan ninyo, mismo itong Rappler ni Maria Ressa ay may mga fake news din na pinalalabas kung ito ay panig sa kanilang interes. Yung fake news nila ay hindi fake news. Pero kung ang isang artikulo, ang isang lathalain ay labag sa kanilang interes at galing sa ibang tao, sa mga ordinaryong vlogger, tinatawag nila itong fake news. Pero hindi nila kinikilala na sila ay lumilikha rin ng fake news. Isang halimbawa niyan, no, maalala natin, pinag-uusapan yung fake news na nilikha ni Maria Ressa at kanyang Rappler ay yung issue tungkol sa dalawang frigate na pinagawa ng Pilipinas, pinakontrata ng Pilipinas sa Hyundai ng South Korea. May panahon noong 2017 na yung Hyundai ay nagpasa ng sulat kay Pangulong Duterte dahil umano sa
naibigay na, naigawad na sa kanila yung kontrata, subalit wala pang yung kontrata na ibinigay ng gobyerno, naigawad na sa kanila, sa Hyundai. Pero wala pang go signal, panghuling papel yata yun na dapat ibigay sa kanila para magsimula ng proyekto. So, tinatanong nila kung ano na nangyari sa kontrata. So, maalala natin na yung Rappler ay nagsulat ng isang artikulo kung saan sangkot umano si Bongo, yung assistant ni Pangulong Duterte, sa maanumalyang kontrata. Ito nga yung dalawang frigate. Dumating na ngayong 2020 yung dalawang frigate na yan. Ayon dun sa artikulo, sangkot umano si Bongo sa maanumalyang kontrata na yan. Ito ay artikulo kung saan meron daw pinaikot na white paper itong si Bongo na siyang dahilan ng anomalya doon sa kontrata ng gobyerno sa Hyundai tungkol sa dalawang frigate na yon. So, ayon sa artikulo, ito raw si Bongo o yung pakikialam ni Bongo doon sa dalawang kontrata ay may kinalaman sa kanyang special interest o sa madaling sabi, corruption. Siguro may kinalaman doon sa perang lumabas mula doon sa kontrata. Ang hindi na-clarify, ang hindi nalinis nung artikulo nung Rappler na yun ay hindi nila alam na si Pangulong Duterte mismo ang nagutos kay Bongo na asikasuhin yung reklamo ng Hyundai, na kung saan sinasabi ng Hyundai na naigawad na sa kanila ang kontrata, pero bakit wala pa yung go signal na magsasabi na pwede na silang magsimula. Nagkaroon ng investigasyon sa Senado ito at napanood natin. Nagresulta nga ito sa pagkakatanggal sa pwesto ni dating Philippine Navy Vice Admiral Ronald Mercado, dahil siya pala nung panahon na yon, siya pala yung humaharang sa pagpapatupad ng kontrata ng dalawang frigate. Pero nung nadinig natin yung panig ni dating Vice Admiral Ronald Mercado, nakita natin na mayroon siyang punto. Yung kanyang pagpipigil para sa kontrata, nagugat yun doon sa pagnanais niya, yung technical committee na pinamumunuan niya, Philippine Navy. Pagnanais nila na ang gamitin ng Hyundai doon sa combat management system ng dalawang frigate ay yung kanyang rekomendasyon na Thales. Pero ang sinasabi ng Hyundai, ang ipro-provide nila ay yung Hanwha na Korean company rin. So sa madaling sabi, nagtalo lang naman yung pagpapatupad ng kontrata doon sa kung sino yung gagamitin na combat management system ng dalawang frigate. Ang sinasabi ng Hyundai, ang preferred nila, yung nasa kanilang kontrata ay yung Hanwha. Pero ang sinasabi ni Vice Admiral Ronald Mercado ay Thales. Dahil nga nagkokontrahan o hindi sang-ayon si Vice Admiral Ronald Mercado doon sa Hanwha na binabanggit ng Hyundai at ang gusto niya ay yung Thales. Dahil dyan, naunta-antala nga yung pagpapatupad o yung go signal sa kontrata, na kung saan nagdulot nung letter o sulat ng Hyundai kay Pangulong Duterte kung bakit hindi pa raw nagkakaroon ng go signal yung kontrata samantalang nai-award na sa kanila. So dahil nga dito, kung maalala nyo, bagaman may punto si Vice Admiral Ronald Mercado na ang hinahabol niya lang naman ay yung operability ng dalawang frigate na para sa kanya mas bentahe kung Thales ang gagamitin, tinanggal pa rin siya sa pwesto ng Pangulo kasi nakita ng Pangulo na yung kanyang desisyon na hindi kilalanin yung kontratang piniramahan sa Hyundai, yung sanhi ng gulo kung bakit nagkaganon. Pero, ang lumabas sa artikulo ng Rappler ay meron daw umanong special interest
si Bongo doon sa kontrata. So, ang ini-insinuate nila, ang pinalalabas nila, corruption. Dito, kung maalala nyo, dito nagalit si Pangulong Duterte. At naging sanhi nung hinarap niya si Pia Ranada doon sa isang video dahil nga sa issue na to. Ang sinasabi niya, sa halip na klaruhin nila yung mga informasyon doon sa issue, ay sa halip na klaruhin, ang ginawa nila ay pinalabas nila na mayroong corruption at ang involved ay si Mr. Bongo na mayroong umanong special interest doon sa kontrata. So isang bagay yon. So masasabi natin na yung kanilang artikulo ay fake news talaga dahil hindi naman yon yung pangyayari. Maalala natin yung isa pa, no? Pangalawang fake news ay yung nangyaring paglusob ng isang tao doon sa Resorts World noong 2017. Maalala natin na ang isang nilalang si Jesse Javier noong 2017 ay lumusob sa Facebook na sa Resorts World na ikinamatay nga ng 38 katao. Nagkaroon pa ng sunog doon sa casino. Nung kinover ito ng Rappler, sa kanilang artikulo, pinalalabas nila na ito ay isang act of terror o terrorism. Tapos pinalalabas nila na dapat daw imbestigahan itong si Jesse Javier Carlos, yung nag-iisang mama na lumusob doon na armado ng mga matataas na kalibre ng baril. Dapat daw siya imbestigahan kasi bago daw siya lumusob doon, siya ay nagpa-convert sa Islam. So in short, naging Muslim muna siya bago siya lumusob doon. Kaya nila ikinakabit na ito ay isang act of terror. Ganito yung lumabas sa international media. Ito daw ay act of terrorism. Ang totoo nga niyan, dahil sa mga ganitong ulat ng Rappler na lumabas sa mga international media, si Pangulong Donald Trump sa isang TV coverage nagsalita. Sinasabi yung patungkol nga dito sa Resorts World, sinasabi na ang Pilipinas daw ay nilulusob ng mga terorista nung panahon na yon. 2017 bago nangyari yung Marawi 2017 o 2015, no? Nangyari yun, no? Tapos nung malaman natin kamukha't mukha, ito pa lang si Jesse Javier Carlos ay isa palang talunan na afisyonado ng casino. Ibig sabihin, regular siya doon sa Resorts World, sa casino, at maraming talo, maraming pagkakautang na buryong na sa kanyang buhay, at yun nga, nadaig ng kanyang depression at dahil doon, nag-armas at nagplano na lusubin yung Resorts World. Ito yung lumalabas sa investigasyon. At lumalabas sa investigasyon na wala siyang kinalaman o hindi siya miyembro ng anumang terrorist group gaya ng Al-Qaeda na pinalalabas ng Rappler doon sa pangyayari. Kundi isa lamang siyang ordinaryong nilalang na talunan at depressed at nawala na sa kanyang sarili, kaya niya nagawang lusubin ang Resorts World na yun nga ikinamatay ng marami. So masasabi natin na isang fake news din yun. Hindi man lamang sila nagsagawa ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa pagkatao ng taong yun, pero ang pinalalabas nila na siya ay isang terorista at sangkot sa Al-Qaeda dahil bago naganap umano yung pag-atake, siya ay nagpa-convert sa Islam. Malisyoso yung article. Isa na namang fake news. Tapos ito pa yung pangatlo siguro na masasabi natin fake news. Ito nga yung kasagsagan ng pagdinig sa franchise ng ABS-CBN kung saan para makakuha ng maraming simpatya sinabi niya na meron daw 11 milyon
na Pilipinong empleyado ng ABS-CBN na mawawala ng trabaho kung tuloy na magsasara itong ABS-CBN. Para lang makakuha ng simpatiya sa international media at sa mga maraming tao, binanggit niya yung impormasyon na 11 milyong Pilipino ang mawawala ng trabaho. Pinalalabas nila dahil sa intensyon ng gobyerno na isara ang ABS-CBN dahil umano ang ABS-CBN ay isa sa mga kumakalaban sa gobyerno. Baguman sabihin natin na humingi siya ng sorry, sa totoo lang humingi na siya ng sorry na nagkamali siya doon sa sinabi niya na 11 million. Pero hindi katanggap-tanggap. Alam nyo ba kung bakit? Kasi itong si Maria Ressa ay naging news bureau chief ng ABS-CBN. Naging happy yan ng news bureau at ng public affairs nila. Sa pagitan ng 2008 hanggang 2011, 3 taon siyang naging hepe ng kanilang departamento ng pagbabalita. Naging hepe siya ng TV Patrol at ng kung ano-anong programa nila na nagbibigay ng balita sa kanilang channel. So sa madaling sabi, sa loob ng 3 taon mula 2008 hanggang 2011, dapat alam niya yung likaw ng kumpanyang kanyang pinagtrabahuan sa loob ng 3 taon. At hindi siya ordinaryong empleyado lang. News Bureau Chief siya nung panahon na yun. Paano niyang sasabihin na merong 11 milyong empleyadong mawawalan ng trabaho at sasabihin niya na sorry, nagkamali, samantalang sa simula, mula 2008 hanggang 2011, siya ay News Bureau Chief ng ABS-CBN. Sa madaling sabi, intentional o sadyaan yung kanyang paghahayag ng impormasyon sa pagnanais na makakuha ng simpatiya doon sa istasyon. So, pangatlong kaso yan ng fake news. Lumalabas na kahit siya nagsasagawa ng fake news, intentional man o hindi. Yung Resorts World, intentional na fake news yun, na sinabi nilang act of terrorism yun. Yung 11 million na empleyado na mawawalan ng trabaho sa ABS-CBN, intentional yun, fake news yun. Yung inakusahan nila si Bongo ng corruption at mayroong special interest doon sa kontrata ng 2 frigate sa Hyundai, intentional yun. Paninira yun. Okay lang sana kung makakapagpakita sila ng batayan. O kung nagkaroon sila ng pag-iimbestiga, kung tinanong nila yung mga taong sangkot. Na sinasabi ng Pangulo, sabi niya, hindi sana, dumirekta kayo sa akin, tinanong nyo para naibigay ko sa inyo yung impormasyon. Hindi Yung special interest na sinasabi nila, malisyoso yun. Yung pagpipilit nila ng acts of terrorism, yung paglusog ni Jesse Carlos dun sa Resorts World, intentional yun. At yung pagsasabi niya na mayroong 11 milyong Pilipino empleyado mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng ABS-CBN, intentional din yun. Pero lahat yun, fake news. So, ibig bang sabihin hindi siya pwedeng maging accountable sa mga impormasyon na kanyang binibitiwan? At ang pwede lang maging accountable ay yung mga nasa pamahalaan at yung iba pang tao, yung iba pang vlogger. Pag vlogger ang nagsasaad, sasabihin fake news. Pero pag sila, press freedom. Malaking kalokohan yan.